Hi, welcome back Kaugbakbak. This is Edgar Vlog. Welcome back to my channel. And for today's video guys ay magre-reband tayo ng ganitong klaseng buhok. Makikita niyo, bali 1 year na siya na mula nung na-reband siya noon. At pare-reband na naman niya ngayon. At pagkatapos ng reband ay magpapakulay din po daw siya. Paano siya i-reband at ikulay? Yan ang video natin ngayon guys. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, please paki-subscribe and click the notification bell and select all para ma-notifies po kayo sa susunod ko pang mga videos. Ayan po guys, makikita natin ang buhok niya na medyo mahaba na yung virgin hair niya at may kulay siya sa baba. Kaya ang tanong guys kung paano natin siya i-reband, kung ano ang gagawin natin, at bago tayo magpatuloy guys ay mag-i-intro muna tayo, kaya intro, pasok. Ayan po guys, ina-apply na natin siya ngayon na gamot ng rebanding number 1. Makikita nyo guys ang buhok niya, mahaba-haba na yung virgin hair niya at saka may kulay sa baba. Kaya ang gagawin ko, ilalagyan ko yung may kulay niya ng hair protect para hindi siya mag-damage, maputol-putol kung malagyan siya ng rebanding number 1. At ang lalagyan ko pala guys ay ang bagong regrowth niya na buhok, yung itim, yung virgin hair. At hindi ko siya hindi ko siya applyan lahat. Diyan lang muna banda sa may virgin hair niya. Tsaka pagkatapos nating applyan siya guys ng rebanding cream number 1, bababad natin siya ng 30 to 40 minutes or 1 hour at i-test natin kung luto na ba siya. Saka natin ibababa yung rebanding cream number 1 pababa, yung may kulay na hindi ko muna nilalagyan ng gamot. Kung luto na siya kung luto na yung bagong regrowth niya, yung virgin hair. Yan po guys ang technique niya para hindi siya masisira at maputol-putol. Kaya hindi basta-basta mag-reband guys kung ganitong klaseng buhok. Kailangan ingatan mo talaga siya para hindi siya magda-damage. Yan po guys, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-a-apply ng gamot hanggang sa matapos yung buhok niya lahat, yung bagong tubo, yung regrowth hair. At pagkatapos natin siyang maibababad ay babanlawan natin ng maigi, wala na talagang medisinang matira sa buhok niya para hindi siya magputol or mag-damage. At pagkatapos natin siyang mabanlawan ay ipaplansa na natin siya. At pagkatapos ng plansa ay lalagyan natin siya ng cream number 2, rebanding cream number 2 pagkatapos ng plansa lahat. Kaya watch lang this video guys till the end para makikita niyo ang result kung paano ko siya niriband at kinulay. Ayan po guys, natapos ko na siyang na-applyan ng gamot number 1. Diyan lang muna sa may bandang bagong tubo niya, yung regrowth. Hindi ko muna in-applyan yung
may kulay niya, pero nilagyan ko ng hair protect kaya parang basa siya tignan, para protection yun kung may malagay bang gamot sa baba. At pagkatapos niyan, banlawan ay ibababa yung ibababad siya, tapos pag baluto na siya, ibababa na naman natin yung gamot nasa virgin hair niya, yung bagong tubo, at ibababad siya ng 5 to 10 minutes para hindi siya mag-damage. Sandali lang po yung pagbababad niya kung malagyan na siya yung ng medisina lang sa baba. Ayan po guys, na binalot ko na yung buhok niya, tapos ko na siyang na-applyan yung regrowth hair niya. Ibababad natin siya ngayon. Kung maluto na, iti-test natin kung luto na ba siya after mga 1 hour or 45 minutes mula sa pagbabad. Ayan po guys, luto na. Umabot na siya ng 1 hour kasi medyo malalaki ang strands ng buhok niya, kaya binabad ko na siya ng 1 hour para maluto talaga yung virgin hair niya. At ngayon luto na, na-test ko na. Ibababa ko na yung gamot niya sa may buhok na hindi pa nalagyan ng gamot. Ayan po guys, nilalagyan ko muna ng gamot ang nasa taas, nilalagyan ko siya ulit pababa para maganda yung result ng rebonding niya. Actually guys, ang buhok niya ay siguro ang kapal ng buhok niya guys, at saka ang lalaki ng mga strands, kaya hindi basta-bastang mag-rebond ng buhok na ganito. At pagkatapos ng maibababa lahat natin ang gamot mula sa virgin hair, sa regrowth, ay bababad natin siya ngayon ng 5 to 10 minutes, saka natin banlawan ng maigi at paplansahin. Pagkatapos ng plancha guys, ay lalagyan natin siya ng, ayan po guys, nalagyan ko na lahat ng gamot ang buhok niya. Ibababad natin siya ngayon ng 5 to 10 minutes, saka natin banlawan. Ayan po. Saka pagkatapos ng banlaw, i-blow dry natin, patuyuin, saka natin paplansahin. At pagkatapos ng plancha, lalagyan na natin siya ng kulay ngayon. Ang request ng ating client ay blondie, kaya blondie po yung ilalagay ko sa buhok niya ngayon. Ayan po, binoblow dry ko na siya kasi tapos ko na siyang nabanlawan, luto na lahat ang buhok niya. Ayan po guys, tuyo na lahat ang buhok niya. Patuyuin talaga natin ng maigi. Hindi natin siya talagang tuyo na. Huwag natin siyang plansahin ng basa kasi mapaso yung anit niya. Kaya tuyo talaga pag magplansa tayo. Ayan po, pinaplansa ko na siya. Tuyo na yung buhok niya lahat. Hindi na basa. Kasi yung iba kasi guys, yung hindi naman sa lahat, pinaplansa niya na pinaplansa nila yung buhok ng riba na basa, kaya ang customer ay nagrereklamo kasi ang anit daw nila ay nagkaroon ng mga pasa-pasa. Kaya patuyuin talaga natin pag nagpa-plansa tayo ng rebonding. Yan po guys, makikita naman ninyo ang buhok niya na talagang makapal. Siguro mga 5 kilo po siya. Charis lang. Okay guys, please watch lang this video till the end. Pabalik-balik na po. Parang makikita niyo po kung ano ang result ng kanyang hair. Maganda ba or pangit.
comment down below lang guys kung maganda ba. Ayan po guys ang resulta. Hindi ko na pinakita yung paano kong ginawa pag-apply ng buhok ng color. Ayan po, ma-blonde na yung buhok niya, may kulay na. Ayan po yung buhok niya nung before. Ayan po guys, yung before niya na buhok. At yun na po yung after. Rebonding, yung result ng rebonding at saka kulay. Ayan po guys, nagpantay na po yung kulay ng buhok niya. Ayan po siya, nakangiti na, para siyang si Bia Alonso, yung client natin. At hanggang dito lang po guys, thank you for watching, bye bye.